So muli, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at patuloy po tayo mag-share po ng ating ginagawang daily devotion. Purihin po yung Panginoon sa katagumpayan ng ating ginagawa. At ang akin pong i-share dito po sa Deuteronomy chapter 17 verses 1 to 3 po. At ang sinasabi nga po dito sa talatang ito, huwag kayong maghahandog ng baka o tupang may kapintasan o kapansanan, sapagkat kasuklam-suklam yung kay Yahweh na inyong Diyos. Ang sino man sa inyo na matuklasang gumawa ng masama laban kay Yahweh na inyong Diyos at sumira sa ating kasunduan kay Yahweh, naglilingkod at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sa araw, sa buwan, o sa mga bituin, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat, at muli tayo po ay mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 17 verse 4 to 6. Ay siyasatin ninyong mabuti kapag ang sumbong o ang bintang sa inyo ay patunayan. Ang nagkasala ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang kamatayan. Ang hatol na kamatayan ay ginagawa kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 17, verse 7 to 8. Ang kamay ng mga saksi ay siyang unang papatay sa kanya, at pagkatapos ang kamay ng buong bayan, ganito mo alisin ang kasamaan sa gitna mo. Kung magkakaroon ng totoong mahirap na bagay sa iyo, sa paghatol na dugo't-dugo, usap at bugbog, na bagay na pagkaalit, sa loob ng inyong mga pintuang daan, ikaw nga'y titindig at isasampa sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos. Amen. Ngayon babasahin ko po Deuteronomy chapter 17 verse 9 to 11. At ikaw ay paroroon sa mga saserdote na mga Levita at sa magiging hukom sa mga araw na yaon, at iyon sisiyasatin at kanilang ipakikilala sa iyo ang hatol ng kahatulan, at iyang gagawin ayon sa tinig ng hatol na kanilang ipakikilala sa iyo mula sa dakong yaon na pipiliin ng Panginoon, at iyang isasagawa ayon sa lahat na kanilang ituturo sa iyo, ayon sa tinig na kautusan na kanilang ituturo sa iyo, at ayon sa kahatulan na kanilang isasay sa iyo ay gagawin mo. Huwag kang liliko sa hatol na kanilang ipakikilala sa iyo, maging sa kanan o sa kaliwa man. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy chapter 17 verses 12 to 13. Ito po ang nakasulat. Ang taong hindi tatanggap sa desisyon ng hukom o ng pari na naglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat patayin. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kapag narinig ito ng lahat ng tao, matatakot sila at hindi na muling gagawa ng bagay na iyon. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomy chapter 17 verses 14 to 15. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid nyo. Maaari rin kayong maglagay ng hari, ngunit ang ilalagay ninyo ay inyong pinili ni Yahweh. Ay iyong ipinili ni Yahweh. At mula sa inyong lahi, huwag ninyong gagawing hari ang sino mang dayuhan. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse, at ito ay galing sa Book of Deuteronomy chapter 17 verses 16 to 17.
At ang sinasabi, the king, moreover, must not acquire great number of horses for himself or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back that way again. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amount of silver and gold. Amen. Purihin ng ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid. Good evening po sa lahat. Ang aming babasahin ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 17 verses 18 to 20. Sabi rito, kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito. Kung nagkagayon siya at ang kanyang mga anak ay maghahari na matagal sa Israel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise Lord, Tulia, Amen.